Sana ay ginaselebrate po ng Christ Green Pastures Ministry International CGP Mayagutay chapter, Romblon chapter. Ito po ang anniversary natin dito mga kapatid. Para lang po doon sa information sa mga bisita natin. 12 na po kami katuwig. Kaya kung nakita niyo dito, hanggang 2020 lang ata ito. Yan, kaya yung ating mga kapatid ay, ang iba ay yato na, ang iba ay waya na. Ang iba po ay yari hapon, kaya nalibay man hapon kita nga. Ang Diyos ay yagasawa sa bawat isa sa aton. Gani ay salamat man sa mga unga, no? Kita mo kayo mga unga rin, no? Yan, din sa ating mga bisita. Kaya misan ba ginawilcome na akong sinda. Kamo mga batid sa adlaw ngayon. Gani ay, ini nga adlaw ay blessed kita, no? Dahil atusin na po kami katuwig na nagalingkod sa Diyos, sa Panginoon. Samahan po ninyo kami sa paglilingkod sa Panginoon. At siyempre sa mga pagpapasalamat. Kaya po yung mga nakikita ninyo dyan, wala na kami dyan, no? Kaya salamat sa mga kapatid na naghandog at nag-alay ng kanilang pasasalamat sa Ginoo. At sa iyo po na igo kita, ang buhay natin, pinakamahalaga nga ginataon natin kay Jesus. Kaya ini nga adlaw ay ayaw ka magbaya ka, kay ikaw kita dito luto ho, pagkaon. Kaya ay mamaya mailabas kita, sa nirumblon ay maigma. Kung sa Sibuhan ay maliod to. Yan, libre na po. Pagkatapos mo yan, magre-resume tayo mamaya alauna. Kaya sa ikaduhang part ng program. Siyempre, ariyan nga, gatawan na rin natong higayon. Ang atong Diyos, yung iba dyan, yung mga member dito, yung mga bata natin, huwag po kayong maglaro-laro dyan. At yung iba doon sa likod naman mga bata, makinig kayo dito, kay Kuya Pastor. Yan, kasi kung hindi kayo makinig, hindi kayo makakain. Yan, kaya importante, makaon na rin tayo ng spiritual food. Kaya ang pagkaon, hanggang ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word comes from the mouth of God. Kailangan muna natin magkaon pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo ay mo nanggapataba ng atuning kaluluwa at espiritu. Ganito nga si Jesus, kuya kita may mahimo. Ganito nga daw, ilaan natin sa Diyos. Okay, ang bawat isa nandito, bawat pamilya, na yari-diri-ariyan, gusto natin ay mag-alagad kita kay Jesus. Kaya my household is serving the Lord. Alam nyo ba, adugay na siya galingkod sa Panginoon. No? Yung ating talata ay Joshua 24 verse 15. At alam nyo ba, ina siya ay ipinanganak sa Ehipto. Pagkatapos ay kanang kamay na siya ni Moses. Dito pa lang na siya, higing sanay na siya sa Egypt. No? Nakita niya kung paano nag-work out si Yahweh. No? Kasi sa panahon na yun ay alitin po ang mga Hudyo. Kaya dito sila nagdamo. Kumbaga inang Kanaan, no? Iba po yun ang promised land. Ang promised land po natin ay ang langit. Hello? Bukod ini. Bukod ini Pilipinas, bukod ini Duta. Ang promised land natin ay ang langit na kung saan ay saad ng Diyos sa kanyang pahayag sa Revelation. Kaya dapat kita, habang kita ariyan, buhay pa, kailangan makasigurado kita na makatugid kita sa iyaning kaharian. Gani ay ang promised land kumbaga sa Israel, yun ay literal lamang, no? Kumbaga sa panahon po ni Joshua, kailangan nilang maglakbay pagkato dito sa promised land. Supposed to be a promised land po ay nakita na po na ni Abraham. Kaya nga nung panahon na nagkaroon ng famine o kagutuman, ay nagkatupo sila si Egypt. Kaya kung natandaan ninyo kung nagabasa kita Biblia, si Jose ay imaw ang ginda dito sa Ehipto para ihanda ang mga pagkaon kaya para hindi mamatay, maputoy ang lahi ni Abraham. Gani ang kusi nga iyang mga unga ni Jacob ay nagkato dito kag sa panahon ng kasaganaan dito katuig, iba ning kasaganaan, kumbaga si Jose ang gobernador, siya to ang maniubra, siya itong mamanage ng mga kamalig. Kasi sa pito katuig ay mag-ani ning
kadako-dako anay. Ibig sabihin ay kailangan muna nilang mag-ipon. Kasi may 7 ka tuig nga tagutom. Gani ato nga panahon ng tagutom, lahat ng bansa nagkato sa Ehipto kag nagpamakay. Yan, kaya alam nyo ba ang bansang Pilipinas ay yung si Propeta Indy na isang Nigerian ay nag-prophecy na magkakaroon po ng famine. Alam nyo ba pag nagkaroon po ng tagutom, ang bansa ay maghihirap, magkakaroon ng maraming sakit at maraming mga krimen ang mangyayari. Kaya kita ng mga katauhan, Pilipino, maglapit na kita kay Jesus. Kasi muna yung panahon na napakalapit na po ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mensahe ko ngayon, hindi ako marunong magkuha nito. Siguro, ilang, ano ito? Pislit naman eh. Yan. Grab lang practice na eh. Kaya nga yung ating sound system talagang kanina, gawin makupan tayo, no? Hindi tayo satisfied masyado. Kaya nga napansin nyo kanina, yung gitara, yung guirdas kasi, ay bagong takot kagabi. Nagtaka ko kanina, ba't sintonado na? Kaya mayo na lang kay narimidyo. Pero nagtaka ko, pag kami nag-practice, kay kusog ini. Pero kagaina, bisan nung ko kapipislit, hindi siya magkusog. Bisan ipost ko pa siya. Pero hindi po makahadlang si Satanas sapagkat ang importante, nag-praise kita kay Jesus. Salamat sa Panginoon. Kaya nga daw mga muyuan ay kita sa Panginoon. Hallelujah, O Diyos, nakilang Ama. Hallelujah, O Jesus. O Holy Spirit. We welcome you, Lord God. We welcome you, Jesus. You are the same yesterday, today, and forever. You are the God of all. You are the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel. Hallelujah. The God of Isaac. Oh, hallelujah. Ama, minsan pa sa oras na to, kami po, Panginoon, samahan mo ang iyong banal na Espiritu. Panginoon, salamat sapagkat inihanda mo ang oras na to upang kami maglingkod sa inyo. Ama, sa makausapa, Ginoo, i-touch mo, Lord God, ang bawat isa, ang bawat mga kapatid, ang aming mga bisita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O God, pupuin mo po kami. Patuloy kang mangusap, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, iyong banal na Espiritu, upang kami, Panginoon, makaunawa ng mga bagay na makalangit, Panginoon. Maraming salamat. I-bless mo rin, Panginoon, ang aming buhay sa magitan po ni Joshua. Ama, maraming salamat. Maging yung aming paligid, yun din kontrolin, Panginoon. Hanggang sa pagtatapos ng programang ito, Ama, kami magpupuri tanging sa inyo lang. Maraming salamat po, Diyos. Maging yung lingkod, tabunan mo yung hamili na dugo, Panginoon. Magkita ka, hindi aking kailangan ng Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At madali na po yung aking message, no? Ito sa ating mensahe, syempre, my household is serving the Lord. Kung sa Tagalog po, ang aking pamilya ay maglilingkod po sa Panginoon. Kaya pag binabasa mo po yan, at in-claim mo, para yan sa'yo. Hello? Basahin po natin sabay-sabay, mga kapatid. 1, 2, 3. My household is serving the Lord. Mahina. Dapat malakas yan. 1, 2, 3, malakas! My household is serving the Lord. Ay, mong malingkag. Sino na kinatukoy? Alam niyo ba si Joshua? Siyempre, ganyan hati-hati na kasi niya ang duta eh. Pagkato kasi niya sa Kanaan, tapos na niya digma ang lahat ng kaharian. Sabi sa Biblia, 30 mahigit na mga hari ang kanyang tinalo. Hello? At batang-bata pa siya, hindi sa magdirigma. Sanay na siya sa pagkikipaglaban kasama ni Moses. Sapagkat si Moses ang kanyang mentor, ang kanyang trainer, ang tagapagsanay niya. Nakita niya kung paano ang Diyos gumawa sa Egypt. Palayan niyo yan.
Kaya napakabuti ng Diyos sa bayang Israel. Alam niyo ba yung bayang Israel, pinagtala yan ng Panginoon. Dito sila gintaya sa lupang Kanaan sapagkat ang lupang iyan ay mataba. At halos, kung titingnan po ninyo ang bayang Israel, napakalit lang yan. Pero hindi po siya matalo-talo ng nakapaligid na bansa sapagkat may Diyos po sila. At yan po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya ikaw talaga yung buses ko, no? Yan. Huwag kayong mag-alala, just 24 pa lang. Sino din kakaon alauna? Kaya, alas 2. Huwag kakaon maya, alas 2 pa ka mo, ha? Sino din kakaon alas 11? Kung alas 11, alam ko yun, so hindi ka rin kakaon alas 11. O, alas 10, 24 pa lang. Alas 12. O, siyempre, sabay-sabay na kita. Hello? Kaya po sa adlaw ngayon my household is serving the Lord. Imo'y naging pakita ng Panginoon dire sa agutay sa mga miyembro kag sa atong tanan ng mga katauhan. Kung ikaw nakakilala sa Ginoo, bisan ano pa imong relihiyon, pakilala mo si Jesus. Importante na nga sa imo kinabuhi. Kaya ini nga adlaw, no? Atong tunghayan, siguro click na siguro kita ali. Yung aking may bahay siguro. Sundan ko na lang minambay ko. Yan po. Alam niyo ba ang Biblia, hindi po, dito po kasi sa ating pag-aral, yung panahon po ng pagkasulat nito, ay hindi malinaw kung si Josue ang sumulat ng Book of Joshua. No? Kailangan magkaroon kita ng knowledge, mga kapatid. Kasi yung Joshua ay Old Testament po yan. Pag hinanap mo po siya, hindi mo siya makikita sa New Testament. Kaya kung kabisado niyo yung Biblia, makikita po niyo siya sa Old Testament. Okay? Kaya po yung sa pag-aaral po natin, madali lang po yan. No? Siguro mga isang oras. Yan. Pag isang oras, parang tawag ka mong na. So, ang ibahay, duway sa pastora. Hindi akong kanon dito, akong luto na ito, mga kapatid. Kapano, alam niyo ba, kapano sobrang bangko dyan? O si Pastor Orlando yung akong tatay. Yan. Galing pa po sila ng Romblon. Para lang magkaridre. Yan, para mag-witness ko sa aton. Kag pasalamat sa Ginoo. Kaya, dito po sa ating pag-aaral, yung layunin ng aklat na to ay pinaka-importante kita ini. Kasi ito yung panahon na kung saan ay may tinatawag na labanang spiritual at physical. Nasa kanila pong pagiging-pagdigma. Kasi patay na po si Moses ng mga panahon na yun. At wala na pong maghalili sa kanya maliban po si Joshua. Kaya po naghiram siya ng isang mabuti at magaling na isang mandirigma ng Panginoon para po magtumala o magdayaan ng mga Israelita pakato sa lupang saad o lupang pangako. Kaya po dito sa ating pag-aaral, ating tunghayan muna yung tinatawag, kasi serve. Alam niyo ba yung serve? Paglilingkod. Kaya nga, serving the Lord. Kailangan din natin maglingkod. Ganito ba talaga tugayin kung ating sabi? Maglingkod din kita sa Ginoo, mga kapatid. Eh dito sa ating pag-aaral, no, tingnan natin yung what does it mean the word serve? Praise. Sound check. Praise. Oh, yun pala, doon pala. Hello. Sound check, sound, hello. Okay po, lakas na po. Tingnan muna natin yung kahulugan ng serve, yung paglilingkod. Alam niyo ba sa dictionary, no, sabi dyan, to perform duties or service for another person or an organization. Sa dictionary po yun, ibig sabihin, mag-perform ng imuning duty. Siyempre, ma-serve ka eh. Kailangan mo yun tumanon. Halimbawa, yung mga nasa gobyerno, kailangan na tumanon itong inaling duty. Kasi sila po ay mga servant. Okay? Kaya dito sa Biblia naman, sa kalagayan po ni Joshua, sa Biblia at teolohiya,
No, yung tinatawag number 1. Sumunod at sumamba. Ang ibig sabihin ng paglilingkod o serve. Then, umayon sa batas ng isang nakatataas. Pakitunguhan siya na may nararapat na paggalang. Matakot sa Panginoon. Maglingkod sa Kanya ng buong katapatan at katotohanan. Yun po ang ibig sabihin ng paglilingkod. Sumamba ka. Magsimba ka. Alam niyo ba si Joshua? Sumasamba siya kay Yahweh. Naghahalad sinda sa dambana. No? At ang kanilang pagsamba sa Panginoon ay ino-honor po yun ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Biblia, worship your God in the Spirit and in truth. Pag-isimba mo ang Diyos sa Espiritu, yun po ay katotohanan. Kaya nga, wala tayong nakikita. Sapagkat ang Diyos ay Spirit. Yan po. Kaya ang si Joshua, ang bayang Israel ay sinanay po ng Panginoon na sumamba sila dapat sa Espiritu at sa katotohanan. Alam niyo ba yung chapter 24 verse 15? Kaya kung babasahin mo yan sa Biblia, tingnan natin. Joshua 24:15. Ito po ang sinasabi mga kapatid. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Hello? Sa Diyos-Diyusan sinasamba ng mga ninuno ninyo sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyusan ng mga Amoryo? Alam niyo ba, different idolatry, ang kanilang nasaksihan sa tuwing sila po'y maglalakbay sa ilang. Bawat hari, bawat kingdom na kanilang matalo, different idols, mga kapatid. At hindi po yun ang totoong Diyos ng mga Israelita. At yun ang hindi ibig ng Panginoon na kanilang matutunan habang sila'y nasa lupang saad o nasa promised land. Kaya tayo, ang promised land natin ay ang langit, sapagkat tayo po dito ay citizen lamang. Foreigner lang tayo dito. Ibig sabihin, mga dayuhan lang kita dire sa kalibutan. Ang matuod natin nga tahanan ay ang Panginoon sa langit. Kaya nga, hambay ni Joshua, no, pasensya na kayo, nadadry yung aking lips. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Kung kamugasimba das idolatry, halimbawa, hindi ka magsimba kay Jesus, sambay ni Joshua. Ako, kagang akong sambahayan, maglilingkod lamang sa Diyos na buhay. Kaya yun po, ang ating tema. Kasi alam niyo ba mga kapatid, nakakalungkot, 12 years na po kami dito. Kumbaga dito po, huot na kami diri ay. Kaya nga po dito sa Kiwa, nakapinding yung aming church building. Kasi nag-pray po kami, financial. Kaya siguro by next year, pasensya na po kayo dito sa atin, kaya ganyan, mainit gan, hindi pa rin ako yung electric fan. No? Kulang kami ng ushers. Yan po. Pero, mag-pray tayo kay Jesus, baka by next year, dito na po tayo sa Agtiwa. Yan po. Kung alam niyo, dun sa bandang left side. Yan po mga kapatid, nandun yung aming church building na kapindig. Siguro, kung lubin ng Panginoon, dito na kita. Yan. Kasi ang iba po kasi, nahiya silang magsimba kasi bahay lang ito. Diba? Kung nag-invite po yung ating mga kapatid, first time lang po lang magsimba, then next, hindi na po sila magsisimba. Kaya, naunawaan ko po yun. Kasi kaya po, siguro, kung may simbahan na kita, punoon na kita siguro ni Jesus. No? Kasi, dito po sa church na to, wala tayong piling-piling reliyon. Kasi ang importante talaga sa atin si Jesus. Yun po. Kaya ang Israel, may Diyos gid si Yahweh. Alam niyo ba, si Yahweh, si Jesus yon. Jesus is the Old Testament, the name Yahweh. At yung Joshua ay kasing kahulugan ng Yahweh. Sa Hebreo, Joshua. Ang pangalan ni Jesus. Jesus, si Greek Jesus. Sa Hebreo is Joshua. Joshua. Kasing kahulugan ni Joshua. Ang Diyos ay sumasa atin.
Kaya po, yun po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kaya nga, ang bayan ni Joshua, kung hindi ka mo maglingkod, kung maglingkod ka mo sa mga Diyos-Diyosan niya, hala ako, hindi. Malingkod yun ako kay Jesus. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kailanman. Kaya, alam niyo ba, yung mga points po natin ngayon, tingnan po natin. Who is Joshua? Yan po, who is Joshua? O sino si Josue? Yan po mga kapatid. Literally, tagasunod po siya ni Moses. Dinasa ko na kanina, di ba? Huwag lang ulit-ulit. Next is, siya po yung espiya sa Kanaan. Alam niyo ba yung Kanaan? Kailangan espiya, kailangan may spy doon eh. Kasi hindi pwedeng pupunta lang sila dito sapagkat mga higante ang mga tao dito. 9-footer. Eh ako 2.5 lang ako eh. Pero siyempre, 5'3" ko na. Para hindi naman pangit pakinggan. Kasi 5'2", low pala siya dito, di ba? 5'3" na. Kung ako nagakal sa mga documents, di ba? 5'3". Yung 9 foot, mga kapatid. Katangkad ba na? The basketball player. Lampas pa sa ring. Hello. Kaya po, kailangan espiyahan. Okay then, leader po siya ng mga Israelita. Meron man ako to. Then, siya po yung sumakop sa Jericho at sa Hai. Yan po, si Joshua. Number 3, mabilis na to. Tingnan natin yung kanyang karakteristik. Okay, yung karakteristik. Yung kanyang karakter. Yung kanyang kakayahan. O sa ibang attitude, parang ugali. Yung kanyang ability. Yan. Hello. Di ba kita mga karakteristik? Ang bawat isa sa atin dito, kahit maliit pa yan, ito si Bibi. Yan, may karakter na yan. Yung mga bata natin, pag sabi ng isang leader, sumigaw! Siguro sigaw ginasinda. Pero ang mga mag- sumigaw! So, gulok. Kahinay ng mga matanda, kasi matanda kasi, paano na eh. Kung baga sabi siya, bakul na, hindi nakaubod na. Kaya yung mga youth dapat na yun, ang sulitin dapat na, ganong sigaw! Ganong ginaya. Ay kung hindi ka maglukso, ikaw katong sakiton. Kaya yung gitarist tayo na isa na ng tao, gusto mo ba yun? Anod ka na. Kaya ang Jesus na to, ang ginawa natin buhi eh. Si Yahweh buhi. Kaya si Joshua, alam niya na buhi si Yahweh. Kaya nga nahadlok atong mga taga-Kanaan. Yari ninyo, nakikita ninyo kung paano nilupod yung mga bansa. Kapag dumaan po yung mga Israelita, kapangurong sila. Kapangurong gali kita pag pagyong upong. Pag may pagyong upong, iba pala ning gaikot nga ano na ho. Kuwawi. Kapangurong. Gusto ko. Iba man ina sa panahon, kapag dumaan ang mga salita, ang presensya ni Joshua, kag ng kanyang bayan, grabe, awesome. Hello? Yan po, kaya po, alam niyo ba, yun ang karakteristik ko, pananampalataya at pagsunod. Sabi dito, lubos ang kanyang tiwala at pagsunod sa Diyos. Trust in God with all your heart and lean not on your own understanding. Imo na si Joshua, mandirigma, kaya kadasalig sa Diyos. Paano mo nasa bunuon? Paano mo pugutan ng liyog? Eh kayo sumuli ng Diyos na una? Hello? Imo nang gusto ng Panginoon. Matapang na Kristiyano sa pag-uusig. Hindi ka matapang, madalang sundang, mapaabin ka sa beer, sa gin. Hindi po yan. Ang katapangan mo, the courageous from the Lord. Yan po. Hallelujah. Pananampalataya at pagsunod. Tapang at liderato.
alangan mo leader, follow the leader. Pagkatapos yung leader mo, papunta dun, leader, master, saan ba kita? Ay, bahaya lang, sunod lang mo sa akin. Hindi ako, sige na. Ang leader, stand firm. Gabarog. Yan na nag-aluet-ulat. Paro ng alon. Paro ng, anong tawag yan eh? Ng lusay. Kundi ng alon. Dito na ng lusay. Lex, dapat gabarog ka. Stand ka sa bato. Sabagat Jesus is the cornerstone. Hallelujah. Kaya nga pag sinda nagatawid dito sa Ilog Jordan, tingnan mo yung presensya ng Bayo Senda. No? Gapara, pag-abot ito ng atong Ark of the Covenant, ginapasan ng mga saserdote. Gapara, sabagat ang Diyos ang naghimo adto. Pag ang Diyos sa Pinas, ang panindang Ark of the Covenant, bisan anong paninda, magturag-turag pa sila sa Ilog ng Jordan, hindi ito mahubas, malulumos na lang sinda. Ay wala si Jesus na sinagasun sa order ba yun? Yung mga Kristiyano, dapat kita kasunod sa order ng Panginoon. Pag kita kasunod sa order ng Panginoon, sunod ng Panginoon ang iyong desire. Hallelujah. Yun po mga kapatid, the characteristic of Joshua. Pagpapasalamat sa Diyos, mapanasalamatan si Joshua. Thanksgiving. Hello. Oh, magpasalamat kay Jesus. January hanggang December, ginbless ka ng Panginoon. Ibigay mo sa Kanya ang sa Kanya. Hambay ni Jesus. Ibigay mo ang kay Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. See? Hello. Iningat daw sa Diyos din. Dito nato ni sa kay Jesus. Tingnan mo panahon, bisan na Lechinso, kaya kita magsimba kay Jesus. Bisan na pa na Lechinso, galing o liyo. Praise the Lord, hallelujah. Hindi makasturbo na sa atin. Kayo mo ng baruganan. Not Kristiyano, at tulad ni Joshua, my household is serving the Lord. Other characteristic of Joshua. Hello, nasundan man nito ako. Hindi po hangit si pastor. Binibigyan ko ng buhay ang kanyang mensahe. Sapagat ayaw kong, ay matulog. Kasi pag kayo natulog dyan, ako nagaliligaw din eh. Hey. Yung kalain man. Kasi ako dito, kaya ako matulog. Di ba? Kaya po, dito tingnan po natin, other characteristic of Joshua. 5 kasi ito eh. Pero, sige lang. By the presence of God, sasamahan tayo ng Panginoon. Maglakbay tayo sa ilang. Anong makarating sa lupaing saan ng Panginoon? Hindi kita makamahon ng oras. Sabagat si Jesus kasama natin. Mamaya mabusog man kita eh. Di ba? Ang mambay pireo. Una, Joshua's hope for serving. Joshua 1:9. Tingnan mo natin ang the word serving. It means a feeling of expectation and desire for a certain things to happen. Siyempre pag may paglaom ka, sabi sila, may pag-asa ka, galaom ka. Gasalig ka ngayon mahitabo, matabo sa imong kinabuhi. Pag sinabi mong save ako, matabo na maligtas ka eh. Pag inambay mo, ay si daddy maabot na sa sunod sa January. Kasalig ka. Ang hope inahiya mo ba na nakita eh. Pero ginasaligan mo siya. Mga mataboy na. Si Joshua, bisang katigmanas Joshua na, kasalig sinda, magtagumpay sinda. Kaya mga sa panahon na nakasala si Joshua sa ay, sapagkat nagnakaw si Ikan ng mga bagay na binababaw ni Yahweh, natalo sila bisang ay nakalaban, sinay, alak-alakan ang kalaban, natalo sila, hambay naman, ay 2,000 lang po, simple lang, sisiw lang na, ay, tinadyagan sinda ng kalaban. Tumangi si Joshua. Bakit ipabayad mo kami? Paano na lang hambay ng mga hari? Ito katamandaan mo patangi. Labanan daw sila, pero di malaging bayaan mo kami. Magdamag, maghapong natangis siya. Kagambayan ng mga leader. Hello leader. Kapasting ba kita? Kapray ba kita? Salamat sa Ginoo. Mga miyembro, mga kapatid. Ikaw na si Joshua ng leader. Ganun ang leader ko, mga kapatid.
This was hope for serving. Follow up verses sa New Testament, Romans 8:24-25, we had that. For in this hope, we were saved. But hope that is sin is no hope at all. Who hopes for what we already have. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Mahuyat gid kita ina. Patiently. Bisan pa mamaya, ang Panginoon niya gihapon-gabot, ay mabot na siya. Is lang. Patient lang ikaw, kapatid. Ayaw magsawa. Ang iba bisan gina-invite na, halika na, tampong invitation. Huya gihapon. Isa tayo ni Pastor, hindi gihapon. Ano na lang yan ni Pastor? Matanis na lang si Pastor kay Jesus. Lord, ipuwin mo siya. Kumusta na kapatid? Kuya, uno, Pastor, ha? Sige lang. Sige lang. Iyan ang leader eh. Yan ang pastor. Isa pong kamang pastor. Nanay, tatay ka. Kristyano ka. Hello, may sipon ako. Tensya na. Vitamins yan. Kaya, hope. Alam niyo ba? Mga dahilan ng kanyang pag-asa. Hello. Ito tinatawag na pananampalataya, pagsunod. Pangako ng Diyos. Asa kayo kanyang liderato at pagtitiwala. Hope. Hindi yung hope na sigarilyo. Pero pa tayo yan. Wala na. Pero itong pag-asa natin mga kapatid, alam niyo ba? Yari na inalibre. Nga ni magtaka ka, bisan pa uyhugan ng buhay mo, Kristiyano. Dahil sa pag-asa na yun, Lord, magtitis pa rin kami. Magtiis tayo. Next, letter B. Joshua's courage to serve. Yung katapangan ni Josue sa paglilingkod. Gaya na nabanggit na natin kanina sa unahan. Matapang ka dapat na leader. Pag ikaw nanay, hindi naman yung matapang ka, tinapalo mo na yung baby mo, yung bata mo, yung anak mo na walang kadahilanan. Tatay ka ganun din, hindi po yun. Kailangan mo siyang i-train, sanayin mo siya, i-disiplina mo siya, pangaralan mo siya, sabihan mo siya, turuan mo siya. Yun po. Ang isang halimbawa, mga dahilan, saan na tayo? Mga dahilan ng courage. Courage. Ano sinasabi? The definition sa courage is the ability to do something that frightens one. Hello. Bakit? Alam niyo ba, yung Jericho, matibay yan ang moob. Hindi basta-basta nagigiba yun. Dinisin nyo yun para sa mga kahariang sasakop sa kanila. May mga walls sila eh. Mga bantayog, mandirigma, magigitin din, matatabang din. Kung matapang si Joshua, matapang din po sila. Kung sinanay ni Joshua ang bayan, ganun din po sila. Walang duwag sa kanila. Yung mga sundalo, pag pumasok ka sa military, matapang ka. Hindi ka high-blood. Hindi ka takot sa dugo. Ganon din sa pulis. Kung ikaw isang sundalo, lalo na hamay ang Biblia, mga, we are the soldiers of Christ. Pwede ba masabihin na sundalo ka na Jesus? Ay, natok ako. Pag sundalo ka, mayroon kang katapangan. Sa katarungan. Sa katotohanan. Kaya nung, alam niyo ba kung paano ang moob na collapse, mga kapatid? Dahil yun,
sa Panginoon. At lahat ng ating mga ginagawa natin ito alang-alang sa Diyos. Kaya nung nagmarcha po sila, sa loob ng 7 araw, ay 6 na araw, isang bisis lang sila umiikot doon sa wall. Kasi nakatawid na po sila doon sa Jordan. Alam niyo ba yung Jordan? Malalim yun. Hindi basta-basta sila makatawid doon. Kung hindi ito maimti, hindi ito mahubas. Pero gaya ng pinaliwanag ko na kanina sa unahan, pagdating doon ng Ark of the Covenant, pasan ng mga saserdote, huminto po yung agos nito. At dry land na yung kanilang nilalakaran ng bayan para po sila makatawid doon sa Jericho. Kasi daanan po yun eh. Hangganan po yun mga kapatid. Para po sila makapunta doon sa Jericho. At yung Jericho, malaking hadlang yun. Kailangan nilang sa gubangon, kailangan nilang ibigmain yun. Kaya, ang Diyos kasama po nila na mga panahon na yun. Sinunod nila si Yahweh. Bawat araw, ikot sila ng isang beses. Walang boses-boses. Pagkatapos ng 7 araw, 7 beses din silang umikot. Saka nag-praise and worship. Pinatunog ang lahat ng tambol, lahat ng rumpeta ng tambuli. Nag-ingayan sila hanggang sa nag-collapse yung building. Wala silang ginawa, kundi ang sumigaw lang kay Yahweh. May bagsak yung Jericho. Sa madaling salita, na full, nag-collapse yung Jericho. Alam niyo ba yung Jericho natin yan? Yung ating sarili. Matigas tayo. Mayroon tayong pride of life. Dapat maging malambot tayo. Maging masunurin tayo kay Jesus. Kaya nung nag-break yung wall, saka nag-collapse yung mga building, sumalapin na yung mga mandirigma at sila inutas lahat. Walang tinira. Kasi yun ang order ng Diyos sa kanila. Kasi malaki silang hadlang para na hindi makatagok ang bayan ng Israel. Sapagkat galit sila sa bayan ng Diyos. Alam niyo ba yung more born again? Pag ikaw Kristyano, maraming galit sa'yo dito, sa lupa. Alam niyo ba sino yung persecutor natin? Una-una sabi sa Biblia, yung pamilya mo. Pag nakakilala yan sa Panginoon, uusigin yan. Ay, huwag ka na magsimba dyan sa born again. Ganun. Kaya po, that's the wall. We must break the wall. And the wall is the Jericho. Ito lang, the Jericho Drive. Lahat. Kaya po, dito, sa pag-aaral na to, dahil sa kanyang katapangan o lakas ng loob at pananampalataya sa Diyos, pagsunod sa utos ng Diyos at sa presensya ng Diyos. Kaya nga, kung magsimbag na rin ka Jesus, dapat may presensya mo na si Jesus. Hello. Yan. Huwag tayong pumunta dito sa pulpito without the presence of Yahweh or the Lord or God. Tuwing kayo mag-church, tuwing tayo dadaan sa pagtitipon, any gathering na related sa kanyang gawain sa Panginoon, we must ask His presence. Importante po yun. Sa lahat ng panahon, ang presensya ng Diyos napakahalaga. Kaya nga yung Ark of the Covenant, hindi pwedeng silipin yun. Kapag sinilip nila yun, mamamatay sila dahil sa kaniningan ni Yahweh. Hindi pwedeng tingnan ang kanyang kaniningan doon sa Ark of the Covenant. Sapagkat nandun ang 10 Commandments ni Moses at saka yung magkaharap na angel, na cherubim doon sa Ark of the Covenant. Only the high priest lang, mga kapatid, ang magdadala ito. Yung mga saserdote. Kaya po, yung presensya ng Panginoon, napakahalaga sa bawat isa sa atin. Sa tuwing kita gagawa sa Ginoo. Letter C. Hello, mabilis na po to. Kasi 5 to eh. Nakatatlo na po tayo. Ang oras natin, 10:53. Nagsimula tayo 8:30. O 11:30, di ba? Kakain na tayo. Yan. Masaya ba kayo? Amen! Ang iba din, nakisimangot eh. Nasaan yung mga kapatid sa likod? Mga iba, nag-iingay rin, mga bata natin.
dapat hindi mo na lang sa cellphone. Ang cellphone niya, doon yan sa bahay. Huwag mo na mag-email ka, ano mo laro-laro. Makinig mo na kay Jesus kasi ito, ngayon ito, yung special date ng Panginoon eh. Umaya na yung cellphone, yung mga chat natin. Umaya na yung mga sino-sino yan sinachat natin. Kasi mas maganda pag naipon yan, kasi excited tayo, halang dami oh. Oh, pasensya na Han, sweet, oh, my love. Kasi, nagpag kasi kami kagaya, nagtest kasi sa pasok, nahangit lang sa tupasok, ano, nilagay sa milpon ko kami, ay, nag-aanay, naghihipos, anay kami, iniho, mayos, o, di ba? Eh, makinig muna kita, eh. May bayad din eh. Hello? Lahat ng ginagawa natin, our labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang ang ating pagkarin. Nako muna. Siguro kung magkari kita din. Amen. God bless you all. Pwede na po tayo umuwi. Di ba malungkot kayo? Ininuyaban na kami ito ni Pastor. Pagkatapos, yaman lang kami ito sa dukot. Hallelujah. May upo kasi ako ay masipon yan eh. Pasensya na kayo sa mukha ko kahit piyat ako. Pero, yung presensya ng Panginoon, importante yan eh. Yung message niya, yung kay Joshua, importante yan. Dapat pagkalin natin, Rio, kita matutunan. Yung nakita sa mo, ay, huwag kikili ko. Huwag tayo lang, kailangan mo galihay, maghihigod kay Jesus, you know? Katulad ni Joshua. Kung ang pangalan mo ay katulad ni Joshua, daw katulad mo man ang Panginoon, di ba? Oh. Christ-likeness. Hindi naman kay ikaw si Jesus. Kundi yung kayang characteristic, yung kayang holiness. Be holy! Because I am holy! Diba? Oh, kaya po, ang Panginoon natin, alive, buhay. Hindi siya patay. Sabihin natin, ang Diyos natin buhay! Pero yung bagitan, huwag agad man, no? Siguro patay siguro. Diba? Ang Diyos natin buhay! Mga kumina. Pero habang kasingit ka mo, ang Diyos ating buhay, tapos sa gihapon ng sinso. Hallelujah. Oh, ano pa? Commitment. Just letter C. Joshua's commitment to serve. Sa Tagalog, ang pangako ni Josue na maglingkod. Pangako mo sa Panginoon, mamaya yung mga bagong members, yung mga nabautismuhan, mangangako sila, magsaad sila kay Jesus. Hallelujah, mag-pledge and mag-covenant kay Jesus. Habang galingkod ka din sa kalibutan, siyempre galingkod ka sa Diyos eh. Kasi forever ka-practice ka, ka-train ka. Kasanay ka para ang mga Israelita, kasanay sila sa wilderness sa ilang. Kaya pagkapunta sa lupang masaad, sa lupang pangako, gagawa na sila ng tabernakulo o di kaya templo. Di ba? Nangyari na ito. Oh. Temple of Zerubbabel. Then ang templo ni Solomon. Napoleon. Ng 570 AD. Kaya ang mga Christian ay naglatagaw. Yan ang history. Yan po, mga kapatid. Commitment. Definition, the state of or quality of being dedicated to a cause. Dedicated. Meron kang dedikasyon. Dibuto ka. Ay baka religyoso pa eh. Alam niyo ba mga religyoso mga tao? Pag nakakilala sila sa Panginoon, dublihon ba yan ang Panginoon? Katulad ni Ananias, di ba? Mabuting tao si Ananias. Pero nakilala niya ang Panginoon sa pagitan ni Pedro. Di ba ako nagkamali, Pastor Orlan? Tama ba? Okay, minsan kasi nagkamali ako eh. Si Ananias ba yan? Binubli pa yun ang Panginoon, ang kanyang kabutihan. Kung ikaw mabuti nang wala si Jesus, ngayon nakilala mo si Jesus, mabuti ka na lalo. Sapagkat ang mabuti, magpapakabuti. Ang banal ay magpapakabanal. Pero yung mga masama, nagpapakasama lalo. Kaya ka-pray sa bansa natin eh. Yung corruption. Marami tayong pinag-pray, yung krimen. Sila mismo dyan sa Senado. Ito ang mga Kristiyano. Lord, 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 Lord. Pag may bagyo, Lord, Lord. Pag may krimen, Lord, Lord. Gaguluhan sa bayan mo, Lord, Lord.
Yun ang sinasabi sa Roma 13. Okay? Commitment, mga kapatid. Oh, 10:59, okay lang yan. Kasi 11, oh, matatapos na kita. Hello, ay 11:30. Duha na lang yun eh. Tapusin natin eh. Joshua's commitment sa ayon sa definition. Kaya, ano naman yung illustration? Si Joshua at ang kanyang buong sambayan ay tanging sa Panginoon lamang maglilingkod. Ito ang the best sentro sa ating tema ngayon. Kaya pag alis mo dito sa tahanan, o ibig sabihin sa bahay tahanan na ito, anong mensahe nito? Ano ito tema? Dapat memorize din ito. Kasi nakakaya naman pag hindi ninyo mamemorize yan. Ano ba tinuro? Ito yung tungkol po kay Joshua. Ano ba talata? Ito po, Joshua 24 verse 15. Isang talata lang yun ha. Last chapter ng Joshua. Kasi parang ko na siya. Mamamaalam niya sa kanyang bayan. Na dinala niya dun sa lupang saad. Kasi mabuyag-buyag na sinda. Kasi nag-fellowship sila sa wilderness eh. Akalain mo, 1,000 of Israelites mga kapatid. Sama-sama. Nag-fellowship sila. Iba't ibang lipi, lahi, angkan. Kasi isang directed sa atin, iba-iba yung apelido. Pinagmulan mo. Basta si Jesus, yara sa imo. We are one. Hallelujah. Palapalan po natin Panginoon. Isa tayo sa Kanya. We are one body. That is the church. The word church. Yan. Commitment. Kaya napakaganda na ang mga sambahayan dito ngayon dapat magsimba kay Jesus. Yan. Magsimba kita. Sana sa Sunday, ganito pa rin kadami. Magaganda rin sana. Maganda na pag yung bang maraming mga kaluluwa ang nandito para sa Ginoo. Nagtitipon sa kanyang pangalan. Okay, tapusin natin mga batid. Ang points na to. No? Alam, yung mga pangako na to, parang inulit-ulit lang doon sa mga ibang puntos. Kasi, magkahulugan eh. Personal na pagtatapat. Ipinahayag niya ang kanyang personal na pagtatapat, yung mga dahilan ng pangako. No? Pagtatapat sa Diyos kasama ang kanyang pamilya. Hindi ko kamukha yung i-save. Kahit si Mrs., yung anak ko, hindi ko po kaya siyang i-save. Individual yung salvation. Kailangan natin tanggapin si Jesus. Kasi, si Joshua, hindi niya kayang baguhin ang buong bayang Israel. Oo, totoo yun. Kahit nga tayong mga anak, mga magulang, di ba? Minsan, naiirita na tayo sa mga anak natin. Pasaway talaga yung mga bata na to, mga estudyante na to, mga guro, pasaway. Mga gano'n, mga pasaway, hindi guro. Yung mga estudyante, nireklamo ng mga guro. Di ba? Hindi natin sila kayang baguhin. Bisan pa unhon mo pa yung asinda. Nasa inda kasi yan. Yung kanilang commitment yan eh. Kaya dapat nakikinig tayo. At hindi nagsasawa. Personal na pagtatapat pag sunod sa utos ng Diyos. Next is pananampalataya pa rin po sa kanyang pangako. Huwag nawang mawala sa inyo, sa atin ngayon, yung pananampalataya eh. Ipinangako ng Panginoon. Yun, isa rin pong halimbawa sa commitment po mga kapatid, maging example po tayo. Yung halimbawa mo na nakilala mo si Jesus, dapat maging good example tayo sa iba. Yan po. Faithfulness. Letter B, last two. Yan. Joshua's faithfulness and serving. Tingnan natin yung faithfulness. The word faithfulness means the quality of being faithful. Yan po. Yung katapatan naman. Kasi kung katapat ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa maliit, sa malaki pala. Pero kung hindi ka tapat, hindi ka rin pagkakatiwalaan ng Panginoon.
Kaya yung katapatan ay napakahalaga na meron tayo. Di ba sa school, di ba nakikita natin sa mga, sa mga ibang lugar, o sa mga wall, minsan nakalagay, o sa mga opisina, honesty is the best policy. Tapat ka sa lahat ng bagay. Hindi dapat nawawala sa iyo ang katapatan ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa Joshua chapter 11 verse 15, ito ang utos na binigay ni Yahweh kay Moses at ibinigay naman ni Moses kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moses. The best kapag ikaw ay obedient. Halimbawa, nagutos si mama mo, Pinak, bago sayong anay dito. Nak, hugas anay, nak, panilig anay, nak, limpyo anay, nak, ibigay mo mga gamit, nak, di ba? Hello, mga bata, mga estudyante, gabati ba kita sa mga maguyang natin? Papa. Hello, mga bata, mga estudyante, gabati ba kita sa ating mga maguyang? Hoy, napipilitan lang kita. Nagsingkit na si pastor. Oy, yarin na maguyang. Pero alam ko po, yung mga bata natin mabait to. Kasi nandito sila. Yan. At ganyan talaga yan. Sinasanay natin sila. Yan. Okay? Kaya po, sundin ang utos ng magulang para humaba ang buhay. Si Joshua sinunod si Yahweh para makakadto siya sa promised land. Pag hindi niya sinunod yun, makaapak ba siya dito? Pag ikaw, wala nagtanggap, nagbaton kay Jesus Arian, hindi ka kakadto sa lupang pangako ng Panginoon. Sa langit. If you will obey me, and my words obey you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Kung humihingi ka ng kaligtasan ngayon sa iyong kaluluwa at spirito, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo ngayon din. Mamaya, matanggap kita kay Jesus. Sino din ang gusto magbatong kay Jesus? Woo! Hallelujah! Oh, di ba? Magbatong kay Jesus heartily. Si Joshua, hindi basta-basta ang pagbato niya ng kautusan ni Moses. Ang dami nun. Pero katis lang si Joshua sapagkat mahal niya si Yahweh. Mahal niya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Si Jesus. Dapat ginapalangga mo na. If you will obey me, ako ay iyo, ikaw ay aking alagad, and you are my disciple. Sundin lang ang Panginoon, mga kapatid. Hindi mahirap sumunod sa Kanya. Sapagkat sabi sa Biblia, I can do all things through Christ. Through Him. Yan ang pagsimba. Abo, dali lang ina. Di ba? Sino rin nga magsimba? Kadali lang ina. Kaya ginasimba mo si Jesus eh. Pero kasi kahuga, may kalaban kasi tayo. Alam niyo ba tatlong kalaban natin? Hello? Una, si Satanas. Daw kaya-kaya ka natin. Ya akong hadlo kay Satanas kuno. Kay isog ko na siya kay Satanas. Sa Satanas? Sinipilang ko na Satanas. Kay isog ko na. May kwento sana ako yan, kaya lang maubos ang oras natin. Meron ba ako eh. Pero ituloy ko kasi nandito na. Ito siguro binigay ng Panginoon. Para naman naigo kita ilustrasyon. Kasi ang kalaban natin tatlo. Una, si Satanas. Ikalawa, yung impluensya ng mundo. Alam niyo ba yung impluensya? Yung makapaglalayo sa isa Panginoon, kalayuan, etc. Next, yung self mo. Yung katigasan natin sa Panginoon. Yung ikaw.
Yung hindi mo sinusuko ang buong buhay mo sa Panginoon. Tuloy tayo doon kay Satanas. Pakinabangan niyo to. Siyempre, pag mga November kasi yan, o mga ondas, ay gawin na itong Halloween party. Siyempre, iba-iba ng design nila. No? Eh siyempre, prayer meeting ang mga Christian. Itong pastor, garigyok si pastor. Kay Satanas. Yung Satanas lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan sa mga membro na to. O yeah, tababa nga siya. La 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 la. Lalas. Wala na, pangilagani ka. May speaking ka ngayon, pastor. Ano ba ito, pastor? Sabi ko, palasa sa demonyo ay. Ako rin sa tanas eh. Kasi bro, mga amigo, madukulang na ito ay. Oh. Si Satanas kasi hindi makita. Hello? Pero may analis ng mga bata natin, sino Satanas? May sungay, wala? May sungay. O, di ba may sungay kung Satanas? Matanong ba ko, may sungay Satanas? Wala. Idwa. O, di ba? Kamali siya. Walang alam to, yung people. Ng Sunday School to, ikaw kung nasungay Satanas. Siguro nakita niya sa TV at kung nag-testimony siya, kita siya yung Satanas dito. Ito, kumpiyansa to eh. May sungay Satanas, wala. Wala. O, kung meron lang mo niya, igwa. Pero na English eh, wala. O di ba, nangilid ka mo. Ay, gusto naman ba yung kapating galing si Satanas, ikaw sungay. Pero alam niyo bang kamaturan, guwapo si Satanas. O, kasi roko mo sa akin. Kasi taon ka tayo. Nguya siya na mapasalamat sa Thanksgiving. Gawbo ko ha. O, di ba? Ayaw ko gusto sa akin, magsungay. Ngayon. Ngayon man ako. Kapati gali ni ho. Ini. Nga may sungay kita sa Satanas. Doon sa matuwa sa Bible, ya sungay siya. Kuy gwapo na niya. Basi abay kibutangan sa sungay. Kasi ya ugali. Gamay sungay do kulain. Siyempre butangan kita to ya sungay. Para ay mahadlok sa mga unga. Satanas gid man. Hindi nag-review kang pastor. Eh panahon na ito na permitting go yan kasi. Nakusog ang uyan. Siyempre ato siya kasi nag-costume siya. Nakusog masungay ni Satanas. Satanas gid man niya. Mabay ikog. Nakapiting atong pagpamana siguro. Tapos ay kapula mata. Kapangis-bangis niyo yung bungot. Tapos ilunin ako. Pagkatapos ay o di na pasiloy. Gauyan eh. Ikaribyo kang pastor. Ikaribyo kang pastor. Pagkatapos ay mga nagto. Habang garibyo kang pastor, biglang nagpasilong siya dito sa kilid ng simbahan. Pagkatapos ay hambayin niyang pastor. Lumayan siya sa nas, rayas sila. Uwisog yung pastor. Malagat mga kapatid, bigla na lang sumuyit atong tao nga nakakustom mga kapatid. Pagkata niya ako kay kapasilungan siya. Pagka nakikita ng pastor, lukso si pastor sa bintana mga kapatid. Tsaka siya, matugang ginagaliman sa tanas. Mga miyembro na panghapa na, nagpandiyaga na sila tanan. Ano kaya bang ako kakarin ka hambay diri bahal lang may sumuypot na sa tanas no. Nganindog kay tantan. Hello, saan ako? Nawawala ata ako mga kapatid. Mabalik na lang ako dito. Yan po. Buti may outline ako eh. Oh. Ay. Yun po mga kapatid, dapat katapatan. Yung utos ng Diyos mga kapatid, dapat natin sinusunod. Hindi mahirap yun sundin kung mahal mo ang Panginoon. Mahirap na sumunod sapagkat may kaaway tayo. Tatlo yun. Una, ano? Next. Influensya ng mundo. Ikatlo. O, yung atin ang self. Ayun kayo sa tanas, limuto na itong mundo. May sumay pa sa tanas, wala na. Wala. Natuya, di ba? Natuya na bigla. O, gani. Kapati na nasa mo. Kasi tanas ay guwapo. O. Kasi kung may mga guwapo-guwapa dyan, ayun din doon ba yan? Ay, sa tanas ka ko no, manigas to. Tingnan mo muna mo. Pakalakas kita, inising kita. O.
O ito, last na ba, maniwag to na kita. Alas 11:13 rin, sakto. Hello, makaano kita magat? Oh. Joshua's endurance is in serving. Kita ba dito, mga kapatid? Iwan na natin itong iba. Kung sita sa letter E. Next, Joshua's endurance in serving. Anong ibig sabihin ng endurance? Means the fact or power of enduring an unpleasant or difficult process or situation without giving way. Walang makadlang. Nag-endure ka forever. Kaya itong naunang panahon, pag ang mga magulang ay may inlaban, maging nakaluyagan dito nga bukid, nga kangigwapa nga babaye, at ang mga sultiro, hay gabisita sinda, maharana sinda, madayagin din na sinda mga pagkaon. Kay mabisita sinda, manligaw sinda, akyat ligaw, makyat ligaw, mo ani. Pagkatapos kung isa may ilog pa na mga kapatid, ang himuon na ninda, maunggay na sinda putoy. Pagkatapos ibutangin ninda ina sa kahoy, kag mas basuong ilagi sa ilog, magkabasa na na kung ano dra, pagkatapos pangpang, mapunas na sinda, kag suksok liwat, kag makato na sila din mabisita na sinda dito, baya magabihan, baya hindi sila kakaon, baya hindi ba sabton, basta makita lang ninda yung kanilang love at percent kasi ninda. O diba? Ay, astorya to ka na naman dito. Endurance kita eh. Uya makahadlang sa imo, bisan ano nga sibak, kay mahal mo. Siya. Ariyan kadali lang, isang text lang, I love you. I love you too. Pagbilis to, I miss you. I miss you too. Kita, saan? Diba? Mansarin na natin ariyan. Pagkatapos ikaw ka naman friend na sa love you man. Dami mo na, dami oh. Kulik ka lang kulik oh. Dinsilik ka na lang. Tuk tuk tuk. Ito, tapis to. Oh. Ay nang una, napakahuga sinda. Marana gila sinda. Kuting. Ay minsan basyano na sinda, hindi ko gusto ikaw. Mabusa ka kahit. Boom. O tapos ng busa, ito naman isa, ito saka nyo. O ikaw, kalayo ka na. Hayaan mo bahay. Pag isa na katoy ka panligaw. Ay, isa lang ang pinili niya. Ito yakin ko. Kaya agad sa mga napili. Oh, ayaw ka mo kay. Ayaw ka mo kaligos. Look lang. Endurance, mga kapatid. Yan ang makahadlang. Sa Israel, nakakatugis ng gaya. Nagkagumpay din sindaya. Okay. Pastor, bilisan mo na. Malapit na ako. Luto na lang si Merce. Amen. Luto na dito. Nagumot yung kanina. Okay? Nagumot na kanina mga batid. Yung minuto. Alam niyo ba yung minuto mga batid? Buti na lang. Meron doon. Yung dinawi namin kasi sa nila kasi pagod na yung kapatid. Yung kanina, kambay ko, isi-isi lang itong akong sambayan Eh dati kasi pag-anniversary, alas 2 pa lang, nabati na kami. Ganun ko lang. Gaya, manilig ko pang hinalo din, alas 5 na. Si Brad Walter nagkarinig kagaya na alas 5, quarter to 5, dira na. Kung pilaw pa, kaya katuga ko yung launa na. Pagkatapos, ikaw pa pagaling kita, luto, anong ulam niya? Si Kenjoy, kaminodo, ha? Nasaan ang minudo? May karne? Hala ka! Buti na lang doon po, mga kapatid. May karne, 5 kilo yun. Buti lang, nandito yung kapatid ko. Yan. Masarap yan. Diba? Gusto kita. Ay, sarap yan. Minuto. Chicken Joy. Hello, sino ba kaon Chicken Joy rin? Nasa kamay. Ay, di mo taas, di ka kaon. Nabili ka ng iba. Ayaw itong allergy. Endurance. Hello. Joshua 10:12. Tapusin na natin. Yung araw na ang mga Israelitay kapagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoryo, nagipag-usap si Oswe kay Yahweh. Ito, sinabi niya na narinig ng bumbayan. Maganda to. O tingnan nyo, kuminto ka araw. Saan ang araw yun? Sa tapat ng Gabaon at ikaw rin, buwan sa lambak ng Ayalon. Tumigil nga ang araw at di kumilos ang buwan.
hanggang sa malupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Nasusulat ito sa aklat ni Jasher. Tumigil ang araw sa rurok ng langit at hindi lumubog sa kanluran po mga kapatid. Sa buong maghapon yun ha. Kaya may gambay mga scientist na kuyang ang adlaw. Kung mo biya ini. Ang patunay nandito sa buhay. Ang Biblia is matuod. Kailan may hindi pa nangyayari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nagipaglaban sa panig ng Israel. Hindi na yung maulit. Kahit ano pang pangamuyo mo para ng adlaw, hindi na po na mangyari. Sapagat nasulat mo. Pero ang alam niyo ba maganda dito? Mga kapatid, yung endurance yung paglahutay. Kasi ang bayan ay nakikipaglaban doon sa hay. Hindi maubos-ubos mga kapatid. At sa estimate nila, pag sumalot na, nagtulog na ang adlaw, hindi maubos ang kalaban. Hindi na nila ito makita. Nagasuksok na ito din yung mga kalanasan, yung mga kaguyangan. Nagpantago na ito sa duyom. Ganya, minabuti ni Joshua sa kanyang pananampalataya. Adlaw, huminto ka. Ikaw man buwan. Tigil ka anidra. Gintuman siya ni Yahweh. Huminto matod. Maghapon nga, ang akalain mo yan maghapon. 12 hours mga kapatid. Pagkatapos, dinigma niya lahat. Walang natira. Pinatay niya lahat ng kanyang mga kalaban. Hindi nahadlangan ng Diyos ng panahon. Kahit nagka-tropical depression sa Mindanao, sabi namin, Lord, sana naman sa anniversary namin, magandang panahon. Minsan kasi nagtatampo tayo sa Diyos. Kagabi nga lang, umulan. Mga kapatid, yung mga the rest days, di ba, mga kapatid, umulan talaga. Eh, minsan nabibiro na lang ako. O sige, Lord, wala kong Lord ay ginahasig. O sige, ulan. Pag ikaw tuloy-tuloy, cancel ko ang anniversary. Gawin ko 28. Magpasko muna kami. Minsan nagtatampo po si pastor. Pero, paano yun? Kumagahay, nagagamot man yun, mga kapatid. Yan po. Ang Diyos natin ay magaling, maganda. Eh, tingnan nyo. O, di ba? Praise the Lord. Palabayan natin, mga kapatid. Nakakakita din walang ablang. Eh, sister ko mga kapatid, sabi ko niya, binisita po siya, sabi ni Sister Melba, Pastor, pag tuloy-tuloy pong ulan, 3 days pa yun bago ang anniversary natin. Wag mo na lang akong kunin dito. O si Median po, welcome. Kaya, magpadala na ako, si Median na lang, magpadala na ako ng kanya, ng paghandog kay Jesus. So, nag-pray kami. Kaya hindi kami nakapag-study, kasi nagpa-practice tayo dito. Ito yung results namin practice. Diba? Ang ganda. O, ito yung resulta ng practice namin. Mga youth. Music ministry, music team. Nandito ang kapatid natin. Yung mga youth natin, yung mga nagbayaw, nagsayaw sa Inda. Yan, yung brother Jasper, saka si brother Jipoy. Wala pa na ba yun? Mga malaking bata na to. Kaya mga youth natin, mga bata pa si pastor kasi, pilay-pilay na si pastor. Salamat sa Panginoon. Endurance. Nagkadlang ba siya mga kapatid? Wala. Oo. Yan lang, medyo malungkot pala dito, Sister Flora. Pero ng kaso Kasi lang. Dala na lang natin maya. Tuloy natin, tapusin na natin mga kapatid. Kasi 11:22. Yun po mga kapatid endurance. Sa Romans 15 verse 5, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitudes of mind toward each other that Christ Jesus had. Kaya ang dahilan ng kanyang katatagan, yung pananampalataya pa rin sa Panginoon, pagsunod sa atin ng Diyos, pagtitiis sa mga paghihirap. Kaya bisan si Pastor dahil kapag-dugay-dugay ng mensahe, kamo tira, gatis lang yung uko mga kapatid. Kasi mamaya, mapusulong kita. Praise the Lord! Kalapakan natin Panginoon. Kaya sa oras na ito, tinatapos ko ang mensahe ng Panginoon. Sa isang conclusion, kung gusto mo makapunta sa promised land, kailangan mo si Jesus. Sa madaling salita, tanggapin mo siya ngayon. Sabi sa Biblia, St. Peter 6 verse 2, tandaan ninyo, ngayon na ang nararapat. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Nakikinig ka ngayon sa akin, kapatid. Hindi ako tagapagligtas, hindi ang simbahan ito. Huwag lang yan. Pinorganisa lang yan para hindi tayo mamamay na kita ay bubos. Makaregister din sa sect. Hindi yan ang mahalaga.
Ang mahalaga, ma-register sa iyo si Jesus. Para ikaw maka-enter sa langit. Sa promised land, sundin mo si Jesus. Kaya sa mga oras na to, kung willing ka, tayo po ay manalangin sa Kanya. Kung gusto mo makapunta sa promised land, which is the heaven, is the kingdom of God, batulon mo siya ngayon din. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Handa akong talikuran ng mga ito. Alam niyo ba mga Israelita, tinalikuran nila ang kanilang paniniwala sa Egypt. Pagdating nila sa lupang pangako, tinuwid na sila ng utos ni Yahweh. Kaya sa panahon na ito, i-feel mo ang presensya ng Panginoon. Yumuko tayo sa Panginoon. Pikit yung ating mga mata. Kahit ikaw'y bata pa. Yung mga bata natin dyan sa likod. Kung abot ko ng mensaheng ito. Pikit mo yung mata. Let us bow our head as humbling to God. Pagbulay-bulay ka, kapatid. Sa mga oras na to, sa mga sandaling ito, kung hindi ka pa nakatanggap sa Ginoo, since nang hindi mo pa narinig ang kanyang salita, sabi sa Biblia, pagsisihan niyo ang iyong kasalanan. Magbalik loob kayo sa Diyos upang pawiin niya ang mga ito. Sapagkat ang pananampalataya nanggagaling sa ating puso. At ito yung nagliligtas sa atin. Sa oras na to, kung mahal mo siya at ang kanyang salita, maging seryoso ka na patunon siya ariyan. By faith. By faith. By faith. Hindi nakikita, pero pinaniniwalaan mong mangyayari ang mga ito. At sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, sumagot ka kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Naririto po ako nagsisisi sa aking mga kasalanan. Panginoon, handa ko pong talikuran ang mga ito. Pinagsisihan ko simula noon hanggang ngayon ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, manahan ka sa aking puso. Sa oras na to, Ama, tinatanggap ko ang iyong salita. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Hawakan niyo po ang buhay ko. Ilayo ako sa lahat ng mga tukso, lahat ng mga pagsulay sa kinagbuhi. Tulungan mo ako na maglingkod sa inyo. Sa oras na ito, ingatan mo po ang buhay ko. Panginoong Jesus, maraming salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan, sa kaligtasan na inihandog sa akin, sa doon, sa cross ng Calvary. Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinatanggap mo kapatid ang Panginoon, tandaan mo, December 21, 2025, tinanggap mo si Jesus. December 25, niligtas ka ng Panginoon. December 25, napakinggan mo ang mensahe ng kaligtasan katulad ni Joshua. Ang pangako ng Panginoon. December 25, mag-promise ka sa Panginoon, Lord, ngayon na, maglilingkod ako sa inyo. Kasama natin sa bahay. Ito yung starting ng paglilingkod hanggang sa pagbalik na natin.
Panginoong Jesus. Tayo manalangin sa Panginoon. O dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita, sa iyong dakilang presensya, sa iyong mga halimbawang ibinigay sa amin katulad ni Joshua. Ama, ingatan niyo po, Panginoon, ang mga kaluluwang naririto ngayon. Manahan kayo lagi sa kanila. Ingatan mo po sila. Pangunahan mo po sila. Naway naunawaan nila yung salita ito'y lumago, tumubo sa kanilang puso at magbunga ito ng marami, Panginoon. Hallelujah, at marami pang mga kaluluwa ang madala nila sa iyong paanan, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong mga anak sa dakong ito. Bendisyonan mo pong bawat isa, kasama ng lahat ng mga bisita na Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa bulahan mo ng mga salita na hindi namin kailanman malilimutan, Panginoon. Hallelujah, my household is serving the Lord. Maraming salamat po as we close, O God, by preaching. Panginoon, iiwan ko, Panginoon, ang kapayapaan sa bawat pamilya, individual na ito, by family. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig, paghigugma sa aming Ginoo. Purihin ka sa kadapo na iyong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.